So nung bumalik siya yung kamay niya, ang next na niya nang kukunin kasi yung cellphone ko na. Kasi nung nakita ko yung kamay niyang lumabas, hinarap ko kung anong nawawala sa bag ko. Tapos na-confirm ko na yung tapos nagulat ako, bumaba siya, tumabi siya sa akin. Tapos nung tumabi sa akin yung matanda, tinawagan ko agad yung kuya mo. Tinawagan ko siya, sabi ko, nanginginig ako, kinakabahan ako. So yun na, magpahalang araw sa atin lahat mga ka-business. Welcome back. Ayun na mga ka-business, samahan niyo po ako. Sunduin natin ngayon si Ate Budang sa school. Kasi syempre, alam natin, ako rin nabalitaan ko rin yung nangyari sa kapatid ko. Syempre, for safety precautions mga ka-business, sunduin natin siya. May ilang istorya din akong ibabahagi sa inyo mga ka-business galing sa kasama natin. Sunduin ko lang ngayon, daanan ko lang si Ate Jal mga ka-business. Isama natin siya sa pagsundo kasi ngayon ay Thursday. Ako po supposedly dapat may pasok ngayon pero wala akong pasok kasi hybrid po kami ngayon mga ka-business. Kumbaga minsan online, minsan face to face. Ganoon po yung setup namin ngayon dyan sa New Era mga ka-business. So may mga times na wala kaming pasok, may times na may pasok. Pero kaninang umaga, ang pasok ata ni Budang is hindi ako nagkakamali, umaga or tanghali. Ang naghatid po mga ka-business ay si Papa Dins. Ngayon ako naman magsusundo kasi hindi makakapagsundo si Papa Dins. So samahan nyo kami mga ka-business. Okay, ako lang mag-isa ngayon. Pero mamaya sundin natin si Ate Jal. Right. Saan ka na? Nasa New Era na. Sa New Era ka na? Nauna ka na? Kasi Budang. Papunta ka na sa room. Ganun. Sige, ingat ka. Oo, bye. Bye. Mga ka-business, ilan lang yan sa kabaliwan ng Ate Jal nyo. Mamaya dyan yan, tinan nyo. Hi. Ano yan? Ba't nagdala ka pa charger? Ay, naka-pink. Nagdagit pa ako ng tali. Ang ganda mo naman. Business. Hello. Tara, isa tayo. Ako mo maghawak. Tsura ko pa eh. Tsura, pakita mo tsura mo. Wala. Just woke up lang po. Just woke up. Pero work from home pa ngayon, di ba? Yan. Saan ba tayo? Ang init na hindi ko nasuot ko bigla. Ay, sorry. Tara, samahan mo ako. Kila Budang. Sa New Era po. Ba't nga po nauna na ako kay Budang eh? Kay Budang? Pupunta ka kay Budang? Pupunta kay Budang. Kaya na mga ka-business, dito na kami sa Commonwealth banda, sa may Fairview. At medyo traffic lang, pero moving naman. Na habang traffic, si Ate Jal ay nanonood ng upload ko. Na-upload na ba yan? Na-upload ka na. Yan po mga Ikaw ang unang nakapanood niyan kasi special ka. Bali kapag na-upload tong vlog na to, napanood na nila yan syempre. Yan, madilim na po. Medyo madilim mga business. Wala tayo kasi dalang ilaw. Yan. Medyo traffic Paano kasi tinatapos na yung MRT7 dito mga ka-business. Ito po. Yan, sa mga OFW dyan, meron na pong MRT dito, banda sa Commonwealth. Hindi na
siya kagaya dati na ano, maluwag ang daan. Ngayon, masikip na. Ayan, alright. Alright. Eh mga business, panoorin ko yung upload ko ulit. Kasi nakakatawa. Alam ko na parang yung upload ko na yan eh. Tawa ako doon sa part na kayo eh. Kay mama at kay papa din eh. Ito po. Sorry ma. Pero siyempre, hindi lang nagtatapos dyan ang aking pang trip side. So, marami pa akong mga prank. Abangan nyo mga ka-business. Alright. So moving na kami. Dito po Commonwealth. So yan na mga ka-business, nandito na kami sa New Era. Ayan na, si Ate Budang ngayon nasa 7-Eleven. May binila lang daw po. Alright. Bising busy dyan. Ay, ganda mo naman. Hello po. Hello pa. Hello pa. Hello. Ay, naka-on ba? Si Budang mga ka-business, may dalang pagkain. Eh. Hello po. Hello. Ano yung binili mo? Bait mo naman, nagkabala ka pa. Inumin. Ay, inumin. Para sa akin. Wala pala kami. Wala pala tayo. Ba, sinundo ka pa namin. Ito pala, hindi na lang. Hindi, joke lang. Kainin naman din. Hindi, joke lang. Ito naman. Patula ka dun. Mahal pa suyo nga ako. Pawang. So, tara na. Late ba kami, Dang? Anong oras ka nakarating? 30. 4:30. Ano sabi ng prof mo? Wala. Dead ma lang. Ano yung isang subject lang? Reporting kasi kami kayo pumasok. Nag-report ka. Tapos isang subject lang yun daw. Eh kasi, kaya ka pinasundo sa akin ni Mama. Late ko na rin nalaman, di ba yung sa ano, nangyari sa isang class. Kaya, pinasusundo ko na sa akin ni Mama. Dapat di ba may pasok ko ngayon? Di ba pag Thursday sabay tayo uuwi daw? Eh, wala akong pasok ngayon kasi sabi ng prof namin. Asynchronous. Eh pag asynchronous kasi mga ka-business, yun yung may gagawin lang kami sa bahay, mga ganyan. Kaya, wala akong pasok nagkataon. Ayun nga, nalaman ko yung sa ano, sa ano yun bang bupit ba yun? Angkas Joyride? Joyride? Ayun na mga ka-business, syempre bilang kuya, nakakabuisit, di ba? Nakakasakit sa damdamin. At may gusto lang din ako i-share kasi mga ka-business, hindi lang si Budang ang nakaranas ng gano'n. No? Yung naghahawak din ng camera. At siya, yung naghahawak din ng camera, ipakita mo, naghahawak ng camera. Pero hindi naman sa akin sa ano, angkas. Hindi angkas mga ka-business. Ikaw na magkwento. Matagal na rin yun nung May pa. May pa? Matagal? May. May lang, itong May lang mga Tagal na ka-business. yun, May. 6 months. 6 months na. Ano lang po yun, yung nakapila ko sa Cubao sa UV naman po. Ka-video call ko siya noon. Ay hindi, video call ka ta. Video call ko siya noon nangyari yun kasi sobrang natakot ako noon. Ano siya, nakapila ako sa UV tapos sabi ko sa kanya. Makinig ka, Dang. Sabi ko sa kanya, chinat ko siya, sabi ko sana mabutas gulong neto, sorry. Tapos sabi niya, Kasi? bakit daw? Sabi ko kasi tinitignan ako ng matanda, eh akala ko assuming lang ako. Tapos nagulat ako, bumaba siya, tumabi siya sa akin. Tapos nung tumabi sa akin yung matanda, tinawagan ko agad yung kuya mo. Tinawagan ko siya, sabi ko, nanginginig ako, kinakabahan ako, ganun. Tapos ayun, tinatanong niya yung info ko, tapos sabi niya, kasi ganito, Iha, naghahanap ako ng asawa. Gumaganon siya. Sabi niya, naghahanap ako ng asawa, at saka may bahay ako sa Rizal, baka gusto mo sumama, ganun. Sabi ko, ay, hindi
ko. Tapos ayun, lumalayo ako onte. Tapos ayun, sinasabi na lang may business daw siya. Tapos may inaabot siya sa aking business card. Ayun. Tapos galit na galit siya. Kaya mga ka-business, totoo to. At meron kaming may papakita sa inyong mga resibo na nangyari talaga yun. Siyempre ako, galit na galit ako. Kumbaga, yung time na yun, powerless ako eh. Kumbaga, wala akong magawa na nakikita ko yung mukha ng lalaki sa video call kasi tinututok niya mga ka-business habang kinakausap siya. Na, ayun nga siyempre siya, tanggi ng tanggi. Tapos yung lalaki, di ba parang nag-i-insist talaga siya. Matanda na siya, like Matanda nasa siya. 70s gano'n, or 60s lang naman. Ganun. Ngayon, ang nangyari kasi nun, kumbaga nagandahan sa kanya. Ganyan. Tapos yung matanda na yun, naghahanap ng mapapangasawa. Di naman natin alam kung totoo yung sinasabi na may business siya, ganito ganyan, di ba siya? So ako, UB driver, di ba? Tapos nagbigay ng ng calling card. Mabuti ka mo mga ka-business. Nagbigay ng calling card kasi nalaman natin yung pangalan niya. At nalaman ko yung itsura niya sa Facebook. Pero hindi ko muna ipapakita sa inyo kasi matagal naman na nangyari yun. At isa pa, nakamove on naman na rin tayo, pero syempre yung trauma hindi maaalis yun eh. Yung overthinking. Trauma kasi araw-araw kang babiyahe, araw-araw mo pang mararanasan yun, or kailan mo kaya uli mararanasan yung mga ganon, o sana hindi mo na uli mararanasan yung mga ganong overthinking mga ka-business. Sobrang nakakadurog ng puso, sobrang pag-aalala. Lalo na sa panahon natin ngayon na sobrang sama na ng paligid. Kaya siyempre alam ko di naman uubra na palagi tayong hatid sundo eh, di ba? Magko-commute at magko-commute ka. Pero iniisip ko na inihiling ko na sana huwag mangyari sa iyo yan. Sinare lang namin sa iyo itong experience ni Ate Jal mo kasi babae ka eh. Pwede ring mangyari, di ba? Huwag naman sana. At in case na mangyari, ganito gagawin mo lang. Payo ko sa iyo bilang kuya, bilang isang lalaki. Kapag nasa public place ka, wag kang matatakot manghingi ng tulong sa mga katabi mo. Gumawa ka ng iskandalo, ng ingay. Kasi malamang at yan ay danas ko na rin na kasi ako rin mga ka-business na nagkaroon din ako ng encounter sa mga masasamang loob mga ka-business. Yun naman ay mandurukot mga ka-business. Pero nahuli ko siya. Alam mo na ba yun? Nakwento ko na ba sa'yo? Nasa jeep ka. Nasa jeep ako noon. Tapos yung kamay niya sa loob ng bag. Pagkatingin ko sa bag ko, lumabas yung kamay niya. Sabi ko, patingin ako sa kanya, namumula yung mata niya. Tapos, ayun, nakaranas din ako ng ganun mga ka-business. Kaya, ayun ang ginawa ko noon that time kasi naalala ko yung turo naman sa akin ni Papa. Shoutout kay Papa. Na kapag may mga ganun, wag may hiya o wag matatakot na manghingi ng tulong. Kasi merong magandang loob dyan na tutulong sa atin mga ka-business na bawa, may ganun na nangyayari papansin mo, pinamanyak ka na or naiipuan ka na or nadudukutan ka na, ganyan. Pero lang kung hold up ha,
ito mga ka-business, pag hold up, mga ka-business, huwag kayo manghinayang sa kung ano mang merong makukuha sa inyo, ibigay nyo na lang kaysa may mangyari pang masama sa inyo. Pag hold up, ha? Huwag na huwag kayo manlalaban. Ito sinasabi ko sa inyo. Huwag na huwag kayo manlalaban. Pero kapag nasa public place kayo at kumbaga katabi mo lang yung nanggaganon sa'yo, pwede kang mag-iskandalo. Tutulungan ka ng mga tao. Kagaya nung nangyari sa akin, mga ka-business. Pagkakuha kasi ang nangyari pala nun, ang kukunin niya niyang sunod na kukunin niya i-cellphone ko. Nakuha na niya yung wallet ko. So nung bumalik siya yung kamay niya, ang next na niya nang kukunin kasi yung cellphone ko na. Kasi nung nakita ko yung kamay niyang lumabas, hinanap ko kung anong nawawala sa bag ko. Tapos na-confirm ko na yung wallet ko na maliit, na orange, nasa kanya na, mga ka-business. Kaya nung sabi ko, katitigan kaming ganyan eh. Tapos bigla niya ako sinindak, sabi niya sa akin, ano yun? Ganoon na ako. Parang siya pa yung galit. Kasi tinitigan ko siya ng masama eh. Sabi ko, ano yun? Asan yung wallet ko na orange na maliit? Sabi ko gano'n. Wala sa akin, wala ako kinukuha dyan, ganito, ganyan. Anong wala eh, wala na rito sa bag ko, nakita ko yung kamay mo, nasa bag ko, nilabas mo, ganito, ganyan. Nag-iingay ako, mga kabisnes, nasa jeep kami nun. Nag-iingay ako. At nung sa pag-iingay ko na yon, may nagtanong na isang pasahero din na sabi, ano yun? Sabi niya. Ang sabi ko, itong katabi ko mandurukot, nasa kanya yung orange ko na wallet na maliit. Sabi ko. Tapos sabi na, mas maya, medyo nakakatawa tong part na to, pero totoo to mga ka-business. Nung sinabi ko na yon, sabi niya, ayan na! Binalik niya sa akin yung orange na wallet na maliit, tapos bababa siya sa bandang City Hall ng Maynila, sa Quiapo, mga ka-business. Layo na narating mo Kasi yun, project namin sa yung mag-museum mga ka-business, yung National Museum. Nung senior high kasi, meron kaming project sa Understanding the Self ba yun? And then yung mga titingin kami ng mga art doon, tapos lalagyan namin ng mga review, mga reflection, ganyan. Senior high ako ng mga ka-business. So nung binalik na niya, bumaba siya, pero syempre, dahil sa galit ko, habang bumababa siya, binubugbog ko siya, ganun. Kahit matanda siya, sinusuntok ko yung likod niya. Tapos napulit pa nga tayong damit niya eh. Pagkababa niya doon, di babarin ako. Babarin. Bumababa ako, may nakita ako enforcer. Parang pulis ata yun sa may City Hall. Sabi ko, sir, ganito ganyan. Sinabi ko sa pulis. Pero sa kasamang palad mga ka-business, wala na rin naman sila magagawa, nakalayo ng tao. Diba? Kahit na nai-report mo na. Sabi na lang sa akin ng pulis, nakalayo na eh. I don't know kung bakit ganun, pero siguro araw-araw may ganun. Kaya nasanay na lang sila. Kaya kapag ka ganun, gusto ko maging matapang ka. Huwag kang matatakot. Pero pagka hold up, ganyan, maging matalino ka. Maging matalino ka lang. Tapos kapag, syempre, at pag andun ka na sa sitwasyon, syempre, di mo naman masasabi na dapat ganito, ganyan. Kasi minsan, lalo na kapag nasa state ka ng shock. Kapag ang tao kasi nasa state ng shock, diba minsan di nakakapag-isip ng tama. Hindi na nakakapag-isip ka agad. Yun ang side effect kapag nasa-shock ka. Si Papa rin eh. Naalala ko rin si Papa. Yung bagong cellphone ni Papa nun, nakwento ko na ba sa ito? Isa ko lang buwan niya. Hindi, nasa FX. Alam na ni Budang to. Ito pero mga kabisnes. Yung pula, hindi ba yun yung pula? Hindi po. Iba pa. Yung bagong cellphone ni Papa, mga ka-business, nagde-deliver pa siya ng sewing machine noon. Kasama niya si RJ. Nandun sila sa lugar yun. Basta tulay yun mga ka-business na traffic. Ang FX namin nun, hindi naman aircon eh. So nakabukas siyang ganyan, mga bintana. Tapos nandito sa gitna yung cellphone, nasa holder. Yung cellphone na yun ni Papa mga ka-business, yun ang kauna-unahan niyang pinakamagandang cellphone ng Nokia. Doon ako naglalaro ng PUBG dati kasi minsan hinihiram ko yun. Yung cellphone na yun, hinome credit yun mga ka-business, kumbaga utang lang. Di pa bayad, ganyan. So ginamit ni Papa sa pagde-deliver, kumbaga parang Waze, ganyan. Google Maps para hindi maligaw, ganyan. So nandito sa gitna, traffic yung time na yun sa tulay. Hindi ko lang kung sa Cavite ba yun o sa Maynila. Sa tulay siya. Tapos, gulat si Papa. Bigla na lang, hindi hawak-hawak niya yung cellphone pala, hawak-hawak niya mga kabis. Pero nandito sa gitna, pakita mo mahal. Didemo ko.
Parang nakaganto siya mga ka-business. Traffic naman mga ka-business. Yan. Nakaganyan siya. Malayo sa bintana. Ganyan. Pero nakabukas yung bintana. Pero naabot nung snatcher. Kumbaga ang pagkakahablot sa kanya, ganun daw. Tapos inalis sa kamay. So parang nagulat si Papa. Pero nung time na yun, nakareact agad si Papa daw na nakababa siya agad. Tapos sabi niya doon sa kasama, J! Snatcher J! Tapos yung RJ, hindi agad nakababa kasi nagulat eh. Parang di alam yung gagawin. Pero si Papa nun, nakababa na daw. Tapos sinabol daw ni Papa. Nagabulan daw sila sa mga eskinita, ganyan. Tapos nireport niya raw sa pulis at wala rin nagawa yung pulis. Hindi rin nabawi, kahit i-check pa. Parang pagka gumagano yung mga report sa kanila. Hindi na sila nag-exert ng effort na i-check lahat, CCTV para lang mabawi. Ganun. So wala na. So yung kabibili lang ng cellphone na yon, na-snatch kay Papa at monthly nagbabayad ka. So nakakalungkot siya. So ayun. Pero the fact na nangyari na rin pala sa amin yung mga ganun, no? Di rin pala. Alam ko si Papa Dins din, nadukutan din niya sa bus eh. Si Papa Dins eh. Pero ang nangyari kay Papa Dins naman nun, ang kwento niya, sinisiksik siya sa bus. Parang kumbaga, ganun siya. Pero may kinukuha na May kinukuha na pala. Ganon. So yun Dang, sana yung mga kwento namin ay natuto ka. At huwag kang matakot manghingi ng tulong kapag nasa public ka. Pero pagka mag-isa ka, hold up, bigay mo na. Yun na, pasensya ka na kung hindi ka namin natin sundo minsan. Kasi naiintindihan ko naman din po kasi schedule din po. Hindi po sila. Nakasama konti boss. Yung mga nabasa ko din po yung mga comments sa vlog po ni Papa, sinasabi. Ka-business, sa dami-dami mo sasakyan. Nabasa ko. Mga ka-business, kahit gano'n naman po kasi yung sitwasyon po namin na maraming sasakyan, hindi rin naman po kasi umuubra. Kasi po yung schedule depende po sa sitwasyon. Minsan umaga uwi ko, tapos yung sila mama nasa nagba-vlog, minsan gabi. Wala po, hindi po fix yung schedule kasi kapag college po. Dahil lang ngayon 4th year na po ako, nag-i-intern na din po kami. So ayun, minsan sobrang aga din po talaga ng pasok po. Tapos minsan gabi din po makaka-uwi. Oo, kasi naiintindihan ko naman din po. pero syempre, hanggat maaari, magagawa natin ng paraan. No? Kasi para rin sa kapakanan mo. Bunso ka pa naman. At nag-iisang babae. Nag-iisang babae. Kasi sino kung may gagawa sa'yo ng masama, hindi namin mapapatawad. At ang ibang kayang gawin, kundi manalangin. Kasi kahit anong ingat mo, kahit anong gawin mo, hindi mo masasabi. Sobrang sama ng mundo, mga ka-business, kaya mag-ingat kayo lagi. So mga estudyante dyan na taga New Era din, na umuwi ng ganitong oras. Kagaya ito mga ka-business, tinan yung traffic dito. Mga ka-business. Yan. Para tayong nasa dagat ng mga sasakyan. Lalo pag umakit kayo dyan sa overpass niyan, mga ka-business. Pag umuwi ka ba, Dang, saan ka sumasakay? Diyan din po sa Central. Ano yung nag-angkas ka pa uwi? Minsan. Pero kapag kaya ko naman, commute ako. Nag-jeep ka? Pag umakit ka dyan mga ka-business, makikita mo yung mga ilaw ng sasakyan, napakarami. Papakita ko sa inyo, may memories ako niyan. May picture ka ba dyan? Oh. Grabe dito mga ka-business, kaya sobrang hirap. Hirap. Ano naiisip mo nun, Dang, habang nakita mo sa... May nakita na akong tricycle, sabi ko, ito alam ko na ito. Sasabihin ko dito, bababa ako. Tapos bumaba ka? Anong oras pa lang? Bumaba ka, Dang? Hindi. Buti yun, ka talaga niya. Pasensya ka. Kasi pag ganun, ino-overthink ko, tatalon talaga ako. Tricycle din. Oo, pag tricycle din, ino-overthink ko, tatalon ako dito. Mga ka-business, anong oras pa lang nito? Wala pang gabi. Magka-5 pa lang. Oh, ganyan naka-traffic mga ka-business. So, imagine niyo ito yung bubunuin namin ngayon pa uwi. Tapos parang 45 minutes ako nag-antay ng jeep, wala talaga. Oh, pag nag-antay ka pa ng jeep dyan, ito mga ka-business experience ko rin kasi first year college ako. Ako pa lang mag-isa dyan kasi si Budang nun, sinurhay di ba Dang? Ako pa lang mag-isa bumabahay nun. Yan. Pag pauwi ako dito, naabot ako minsan pauwi sa amin, alas 11 na ng gabi. Although, naman, marami namang ibang school or pwede namang mag-dorm. Ganyan. Pero syempre, iba pa rin yung umuwi ka sa bahay. Although, yes, option yung dorm, option yung malapit na school. Pero, sa akin kasi gusto ko mag-aaral talaga dyan sa New Era.
Wala kang ibang gusto na school. New Era lang. At hindi ako nag-dorm kasi bukod sa magastos siya, imagine magdaladag yung sa tuition mo monthly na let's say 4,000 to 5,000 nagre-range. Kama lang yun. May kasama ka pang ibang tao sa ano. Although na proud ako doon sa mga taong gumagawa ng ganun na talagang tinitiis nila yung homesick. Actually ngayon may kakasi ako nagdo-dorm. Ang bahay niya ay sa La Union pa. Ako kasi taga dito lang ako sa Caloocan eh. Kumbaga kung iisipin nyo mga kabis, madali lang yung biyahe. Compared sa mga taong taga Laguna, taga Rizal, taga La Union, kagaya nung kaklase ko na yun. Yun talaga advisable mag-dorm. At mas kasi dito sa New Era mga ka-business, kaya pinipili namin talaga dyan. Maganda kasi talaga dyan sa New Era. Ipopromote ko na lang din. Ito kasi nag-MMC eh. Kasi ang kwento ko naman ng dati, si ate, graduate yung New Era. Yung bunso namin New Era ngayon. Ako lang yung na ibang school ng college kasi nakikita ko yung sitwasyon ni ate dati na kapag papasok ng New Era. Ang hassle sa traffic, gumigising siya na napakaaga. Ayoko noon. Sabi ko, gusto ko na malapit na school lang. Tapos pinagalitan na yung mama na, sabi niya, mag-New Era ka, ganyan. Pero okay din naman sa MMC siya mga ka-business. Ano ba yun? Pag nag-MMC ka, hindi ka ba nakakaranas ng traffic? Hindi, isang sakay lang ako ng jeep eh. Oo, sa bagay kasi. Tapos ayun na, Jordan Plains, yun na, doon na ako agad. Ay, kanya-kanya tayo ng choices din talaga. Pero yun nga, syempre, kakatalo lang sa pangarap, di ba? Pangarap ko makakapag-aral dyan. Pinilit namin. Pero maganda, sobrang ganda. Kaya inggit ako dun sa mga kapatid ko. Wala, New Era sila. Ay wala na, tapos na mag-aaral eh. Kasi noon, kung i-imagine niyo may mga facilities dyan na wala sa ibang school. Ang totoo niyan mga ka-business, New Era University. Hindi ko alam kung nag-iisang school sa Pilipinas na may astronomy. Parang pang second. Pangalawa ba? Meron ng UP eh, di ba? Ayun mga ka-business. Eh, katapat lang niya UP. By the way. Kaya minsan kapag pasal kayo dito, tawid lang kayo dyan, UP, kita ng UP. Ayun, mga ka-business, maganda dyan sa information. Pero malayo kasi, hindi ako ng dorm, pero tiniis ko yun, first year, second year. Tiniis ko yung biyahe, naabot ng alas 11 nasa bayan pa lang ako, tapos pupuan ng jeep. Nakikipagsabitan ka pa sa jeep. Sasabit ako. Kasi mga kabis, dalawa pila doon. Isang pila ng sabit, isang pila ng sa loob ka ng jeep. Eh kaysa naman ang haba-haba ng pila, parang isaw na ng manok yung pila. Sabit na lang ako. Mula bayan hanggang Bagumbong dulo nakasabit. So, yun nga, mahirap. Pero, nung time na yun, hindi ako nakaranas. Kasi siguro dahil nasanay na rin ako eh. Kaya nga, basta lagi ka mag-pray. Pagka may kailangan ka dang, gusto ko magsasabi ka sa amin ha. Gusto ko, Kuya Dave, ganito ganyan, baka pwede pahatid ako, ganito ganyan. Hindi ako tatanggi sa'yo dang, promise. Magsasabi ka lang. Sama mo naman ako, ganito ganyan. Sama mo ko, bili ako damit. Sama mo ako, bili ako ng ganito ganyan. Tapos, sama mo ko, kain tayo sa ganyan ganyan. Sabi ka lang, hindi ka naman tatanggi. Ha? Opo. So yun na mga ka-business, pauwi na kami. So para kami naglalakad sa Commonwealth. Sakit sa paa na ito sa preno. Kahit na matik yung dala mo, konti. Pagka consistent ka nagpipreno, sakit din sa paa. At pala nag-i-NLEX na lang tayo no. May kasi traffic din sa Mindanao. Marami kasi yung option dito eh. Commonwealth, Mindanao Ave, NLEX, SB Road, Quirino Highway. Basta Mindanao Ave lang. Traffic. Uwi na rin kasi rush hour, time check na 6:27. Pero maluwag na ang Commonwealth kapag 9 na 9. Oo. So yun mga ka-business, sana kahit paano magkaroon din kayo ng natutunan sa video na to. At ingat-ingat tayo lahat mga ka-business, lalo na yung mga anak nyo, babae, kahit lalaki, ingat-ingat. Daming masasamang loob ngayon. Alright, God bless po sa atin lahat. Eh, may pagkain ka na tang, di ba? So hindi ka na namin lilibre, sayang, bumili ka kasi. Inumin lang ata yan, di ba? Inumin lang? Hindi sa kaan. Sige. Yaman na, sabay ka na lang kumain. Drive ko sana tayo. Libre ka sana ni Ate Jel bago sahod dyan, no? Bukas pa ba? Sorry. Sige, alright mga ka-business, never say goodbye. Tomorrow is another day. Pira. So yun na mga ka-business, nakauwi na kami.
Time check. From 6 PM, labas mo lang, no? Nakaway kami guys, mga ka-business, 7:50 PM. So almost 2 hours biyahe. Alright.